Patuloy naman pong minomonitor ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang sitwasyon sa iba-ibang bahagi ng lungsod kasabay ng malakas at magdamag ang pag-ulan dulot ng habagat. Nasa linya ng telepono si Patrick Gupo para sa detalye. Patrick? Greg, sa kabilangan ng paghupa ng baha sa pangkalsat sa Manila ay nananatiling nakabantay ang mga otoridad sa mga residenteng apektado ng magdamag na pag-ulan. Sa Baseco, ilang pamilya ang kinailangang ilipat sa evacuation center matapos umabot sa hanggang hita ang baha sa kanilang mga tahanan. Isa sa mga pamilyang napilitang lumikas ang pamilya ni Almira Bilao, kasama ang kanyang ina at 3 anak na mula pa noong Sabado ng gabi ay nasa evacuation center na. Naman na po, nakakasilong naman po, nakakatulog na po ng maayos. Di po tulad po sa bahay namin, naapaw na po ng baha. Ayon sa Manila Department of Social Welfare, nakapagbigay na ang Manila LGU ng modular tents, sleeping mats at hot meals para sa mga lumikas. Provide po tayo ng modular tent, ng mga sleeping mats. Ganon din po habang sila po ay nandito, nagstay sila, nakakapagbigay po tayo ng pagkain sa kanila. Provision of hot meals, breakfast, lunch, and dinner po. Provided naman po yun ng LGU po natin sa Manila. Ayon sa MDSW, nagsimula ang rescue operations noong Sabado bandang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Mula sa unang 6 na pamilyang inilikas, umabot na sa 170 families o mahigit 600 individuals ang na-rescue. Kabilang sa mga natulungan ang pamilya na Almira na nagpasalamat sa mabilis sa pagresponde ng mga rescuer at mga ahensya ng pamahalaan. Salamat po sa government na lahat ng tumutulong po sa mga barangay po, mga rescuer, mga SWD po. Na nakakatulog na po kami ng maayos at nakakapag-response po sila kaagad ng tulong. Samantala, dahil sa ilang araw na tuloy-tuloy na pag-ulan ang pinaigting ng habagat, ilang bahagi ng Maynila ang binaha. Kabilang narito ang buong kahabaan ng Taft Avenue kung saan nahirapan ng ilang tao na tumawid. Binahari ng ilang bahagi ng Ermita, De La Fuente at Antipolo Corner España, Calao Avenue at Rojas Boulevard. Samantala, ayon sa Manila Department of Social Welfare, higit 850 individuals mula sa higit 200 families ang sumilong sa mga evacuation center sa lungsod habang patuloy ang pag-unlan. Kabilang dito ang evacuation center sa Barangay 101, District 5, Baseco at District 6. Samantala sa Baseco Beach, kaninang 7:50 a.m. ay umabot sa humigit kumulang 3 feet ang taas ng mga alon sa lugar. Sa mas malalaking kalsada naman sa Maynila ay humupa na ang baha. Ayon sa flood monitoring na binahagi ng Manila Mayor Isko Moreno, wala nang naitalang baha sa ilang pangunahing kalsada sa lungsod bandang 10:30 a.m. Pero patuloy pa rin ang mga operasyon para maiwasan ang muling pagbaha. Sa pamamagitan ng MMDA Metro Parkway Clearing Group, isinagawa ang declogging at cleaning operations sa mga drainage inlet sa Finance Road sa Maynila at inalis rin ang mga basura, dahon at iba pang sagabal sa daloy ng tubig. Samantala, inatasan naman ni Mayor Isko Moreno ang mga city agencies sa magpatuloy sa full mobilization habang patuloy ang epekto ng habagat. Kabilang sa mga inutusan ang Manila Department of Social Welfare para sa tuloy-tuloy na pagkain o pamimigay ng pagkain sa mga evacuation center habang ang mga engineering at environment offices ay natasang magpatuloy sa clearing operations. Inatasan din ng traffic enforcers na tumulong sa mga motorista at pedestrians habang naka-high alert ang Manila Police District at mga ospital at health centers. Greg, samantala ay kasalukuyan nga nag-i-install ang MMDA at Manila MDRO ng mobile pump dito sa bahagi ng Rojas Boulevard na makatutulong sa mas mabilis sa paghupa ng baha sa ilang bahagi ng Kamaynilaan. At patuloy din ang pagmamatsyag ng mga otoridad sa mga low-lying areas at baybaying komunidad. Greg?